may mga nag-video ng ating mga kasama regarding sa rally. Pag in-upload yan, may magagawa pa ba tayo dun sa issue ng damage? Wala na. Kasi, it's the right to upload ng mga video kasi, ano yun rights to ng mga tao yun na kung ano nga, property nila yun, sa kanila yun. So yun yung mga inuulasan natin na sana hindi tayo umabot na gano'n na kailangan pa natin i-call yung attention ng kapitan para pakinggan namin mga unit owners. Sabi nga na, dinner ko pa nga last time sa ginag-meeting sa page na sabi ko kay Johnny, sumubat ko na kami naman maala para try naman natin. Kung sakali after ayun, hindi nagkaroon ng changes, sa akin sabihin na, wala talaga. Hindi yun sasabihin, wala kasi kaming makitang na tamang mga tao para i-turn over. Which is, parang sampat naman sa amin yun na wala ba kami talagang kakayanan? Directly, you are telling us na wala kami kakayanan, mga unit owners, na pamakalaan ang asasasyon. Dapat hindi ganon. Kasi, ano yun parang sampal na sa amin yun, may mga pinag-aralan din kami. Kung may pinag-aralan kayo, may pinag-aralan din kami. Hindi naman tayo dapat magpagalingan. Ang ano lang natin is maggalangan lang tayo. Kung may pananaw ka regarding, may pananaw din ako, mag-diskutahan tayo. So yun lang. Kasi kung hindi natin ito i-resolve ng maayos, definitely magkakaroon talaga ng dilemma sa pamunuan ng existing HOA. Sabi nga, so kung sabihin, hindi naman dapat tayo mag-file ng petition sa sa HLORB. Kung talagang yung bago pa na nag-file, nagkaroon ng magandang usapan, hindi naaabot yun. Pero bakit pinaabot pa rin ng nila Joby, nila Joy, nila Richard Pabor, yung mga dati na mga, bakit pinaabot pa nila yun? Dapat yun, on that level pa lang, nire-resolve na nila yung issue na hindi kumabot sa HLORB. Kasi negative impact pa rin yun sa inyo na may nag-file ng petition. Hindi sa amin reflection yun sa developer, sa progress. Kasi nagiging negative na ang dati, pangit talaga siguro yung pamamahala ng progress. Kasi bakit may nag-file ng mga grupo na gustong humiwalay? Kasi kung yung pamunuan ng existing HOA, maayos talaga. Baka ako ba mag-uumpisa na, magbayad tayo kasi maganda yung pamamalakad. At dapat lang tayo magbayad kasi lahat ng serbisyo na sinabi nila sa memo, natatanggap natin. So baka ako pa mismo mag-proceed sa mga magbayad tayo. Kaya lang, hindi Para lang magbayad muna kayo. Ganyan. Kasi yung pwede naman kapaluhan yung developer yun kung gusto o ano ba naman yung konting halaga na yan. At the end, pag nagkaroon ng magandang turnover, sa kanila may audit naman yan, may accounting naman yan, may mga receipt. So, ganito yung way of, maraming paraan kung gugustuhin. Pero kung ayaw talaga, maraming dahilan na kung saan talagang pinipigilan yung pag-turnover. Kasi sabi nga, nasa batas talaga, to initiate. The developer, meron talagang assisted sa batas, the developer has the power to initiate yung paggawa ng HOA. Anong ibig sabihin ng initiate? Initiate means to create a HOA. Create means, kailangan within a span of 1 year, ma-turn over nila yun. Pero after several years, still, we are ganito pa rin. Hindi nagkaroon ng pagbabago. So may lapses na. Sabi ng HLORB, lahat ng directors ng nag-file, lapse na yung term. So ibig sabihin, yung kanilang powers sa is kailangan nila i-turn over. Wala na silang rights to extend. Sabi, lapse. So it means talagang they are instructed by the HLORB na kailangan yung mag-conduct ng referendum to call for election kung gusto. Kaya lang ang sistema, wala pa rin Magbayad. Yun yung laging magbago sa amin
kung magbabayad, kung lagi yan yung, ano mo, sabi ko nga kay John, baka pwede mong ibalik na sa tapos ang sabi, I don't know kung this is true, sabi niya, nakausap niya yung management and the management decided, sabi niya, is, kailangan mo na tayo kayo. Yun po yung advice sa amin ni Joey. Kaya, dahil yun yung advice niya sa amin, so we don't have any, so nag-advise na kami sa i-terminate na kasi useless lang na magkaroon ng mediation na parang ang sinasabi mo, wala na kami chance to negotiate. Kasi sarado na eh. Bayaran bago tayo magkaroon ng usapan. Yung usapan ng pagbabayad, issue na yun kung paano ipapakita sa mga, saan ba yung garbage? Yung garbage, minsan, parang lulubog yung bitaw. Diba? Sa isang linggo, minsan may maghahakot. After 2 weeks, walang maghahakot. So, ganun eh. So, yung parang na-convince kami, mga unit owners, to participate dun sa binong asosasyon, dapat naman magpakikamigigas naman yung existing HOA na hindi puro memo, puro salita, pero wala sa gawa, walang action. Kasi yun lang naman yung hinahanap ng pakitaan nyo muna kami ng action, saka kami magbago yung isipan namin na, okay naman pala eh, pwede naman pala eh. So, ganun lang naman yung sistema ng ating communication na tayo maginig at siguro naman nandito si Sir Chris para pakinggan tayo directly na sabihin natin yung inayin natin sa kanya, baka by after a week magkaroon tayong feedback o magkakaroon na talaga tayo ng ganitong pagbabago. So, kami, sabi nga lang, wala kaming pondo sa ADO, pero willing kami to disseminate information para lang mabigyan ng tamang information sa mga unit owners. May parating din kung ano yung mensahe na gusto namin parating. Kasi kung walang mag-i-initiate, harap natin in just an hour, nakaharap na natin si Sir Chris. So, hopefully, na yung issue sa existing HOA, kung kailangan may turnover na, kasi hindi ka magkaroon ng joint dialogue, pwede naman magtulungan talaga eh. Kaya lang, kailangan lang talaga is, hindi muna yung ng unit owners, bago namin mapakinggan kung ano yung gusto nyo. Kasi marami nang nangyari. Hindi na to pwedeng sabihin na in just one click, mababago na yung naitanim sa isip ng tao. Mahirap na baguhin. Pero kung magpapakita tayo ng dias, hindi nyo kami iaharas na puputulan nyo kami ng tubig pag hindi nagbayad ng association dues, talagang mag-react kami. Kasi bakit puputulan nyo kami, nagbabayad kami ng tubig? Sabi ba, sa pagputol ng kuryente. So, yung mga ganun dilema na kung saan, pwede naman mapag-usapan na hindi tayo kailangan sumantong sa ganun. Kasi ibig sabihin, kaya humahantong sa ganun, may mali sa sistema. At sana aminin ito ng developer na may pagkakamali talaga sila. Huwag tayo magmalinis na tama kayo. Sa totoo lang talagang may kamalian kayo sa nabanggit ng Sir Joseph na simulan ng mali. So, kaya hanggang ngayon, mali pa rin yung resulta. Pero kung sa una pa lang, itinama na, talagang definitely magkakaroon tayo ng magandang pamamalakad ng asosasyon. Sino pong gusto tumira sa magandang asosasyon? Kaya nga tayo sa subdivision kasi gusto namin may mga ayos na sistema. Isa na, doon na lang ako sa Manila, sabi ko yung mga kapitbahay ko, wala kami pakilamanan, wala kami kaya tayo sa subdivision kasi alam natin, may dapat mamahal. At yun ang reality. Kailangan talaga may mahalan para ma-proteksyonan ang bawat isang nakatira. Kasi yung mga subject na mga kaguluhan sa loob, hindi natin control. Kasi hindi, from our side, hindi namin makikitahan yung security. Kasi sabi ng security, kasi nagpapasaya yung developer.
So, ganun lang. So, sana, on that premises, maparating namin yung sistema na gusto namin iparating. Saka yung tuwiran namin sinasabi kay Gloria Sedan. Ayun, si Ma'am Gloria, person ko nakita si Miss Gloria. Saka si Joby, na we are filing a formal complaint to Barangay for the issuance of that memo. Kasi nga, we feel na you disregard our rights to participate doon sa memo. At the same time, siguro narinig mo na, hindi ka opisyalis ng Homeowners Association. You are an employee of the developer or the province. And so, your loyalty still, siyempre, kung sino nagpapasalit ko sa'yo. Pero kung ang homeowner sa nagpapasalit ko sa'yo, we can dictate you, boy, mali yung ginagawa mo. Na gano'n. So, ganun yung sistema. Hindi yung kararating mo lang, ang gagawin mo, imbis na nagpatawag ka ng meeting, oy, ako po si Gloria, kung may hinaing ho kayo, sana po, huwag mo kayong mahiyang lumapit sa akin. Dapat ganun, di ba? Ama! 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 Ako po, si Gloria Sedan, sundin nyo ang utos ko. So, ganun. Tapos, ang issue. Pinatanggal pa yung dalawang gwardiya. Oh, nagpatanggal pa ng dalawang gwardiya. Hindi mo na yung mic eh. Yun, tama. Muna po ako. Kaya ako po kailangan pigilin kasi alam ko po marami. Nagpatanggal pa ng dalawang gwardiya nga walang interview. Para hindi natin makalimutan. Isa-isayin ko lang muna.